Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay mag-aari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consummatum Est, nang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consummatum est sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adan. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon sa kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adan, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adan ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay natatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng taong nakasumpong ng katuwiran ng Diyos. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito na naman tayo sa ating programa sa palatuntunang Consummatum Est o The Kingdom of God. No? Kaya laging subaybayan natin ang programang ito dito lang sa paborito nating istasyon sa DXBD 101.3 FM. Ika nga, The Voice of Dapitan. Boses mula sa Shrine City of Dapitan. Yan po mga kapatid. So, bago po tayo magpapatuloy sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos, nais ko pong pasalamatan o magbibigay pugay sa ating dakilang Diyos na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos, mga kapatid. No? Siya ang founder sa The Kingdom of God. Siya din ang chairman, founder, president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation and Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Walay lain ang atong His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riambonanza. Isang mapagpalang hapon po malari dyan sa temple, dyan sa Purok New Jerusalem, no? Sa Bethel, sa bahay ng Diyos. Ulitin ko, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. At gayon din sa mga mahal na reyna, isang mapagpalang hapon. Unang-una, mahal na reyna Elsa Riambonanza, mahal na reyna Beijing Riambonanza, mahal na reyna Carda Riambonanza, mahal na reyna In Riambonanza, at mahal na reyna Tia Riambonanza. So, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat dyan sa temple. No? Andito na naman tayo sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos. At siyempre sa 12 anak ni Mahal na Hari, na sila po ang mga pundasyon sa bawat region sa buong Pilipinas. No? Ang ating mga 12 anak ni Mahal na Hari, na ito po'y kaakibat ang 12 apostoles ni Mahal na Hari na inassign sa bawat rehiyon sa buong Pilipinas, from Region 1 hanggang Region 12, kasama ang NCR, Caraga, at sa ating mga kapatirang mga Balik Islam. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ito naman ang inyong mababang lingkod, Felix Prosiso,
na nagmula dito sa Rizal Shrine, Dapitan City, dito sa DXBD 11.3 FM, The Voice of Dapitan. So, ang 12 anak ni Manahari, unang-una, Reyna Perlita Y. Riambonanza, Hari Adolfo B. Riambonanza, Reyna Preciosa Y. Riambonanza, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza, Reyna Hermosa Y. Riambonanza, Hari Biarix B. Riambonanza, Hari Dario B. Riambonanza, Hari Choton Y. Riambonanza, Reyna Antoinette P. Riambonanza, Hari Bonaparte B. Riambonanza, Hari Andrio B. Riambonanza, Hari Sainton Y. Riambonanza, at Hari Proin Y. Riambonanza. Yan po ang mga Riambonanza family, no? Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat dyan sa temple, no? At siyempre sa ating Chairman President ngayon sa The Kingdom of God, na siya po ang Pangulo ng Kingdom of God ngayon, walang iba ang ating mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza. Siya din ang Chairman President ng The Royal Alpha Omega Trading Corporation, at kaagapay ang kanyang kapatid na Chairman President ng PDDMC, Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So, walang iba, si King Adolfo Vidal Riambonanza. Isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat dyan, no? At gayon din sa mga provincial leaders, no, na sila po ay itinaga ni Manahari sa bawat probinsya sa buong Pilipinas bilang mga leaders, mga hari at mga reyna. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, at gayon din sa ating mga evangelista na sila po ay in-assign din sa bawat municipality sa buong Pilipinas bilang leaders, mga hari at reyna sa kaharian ng Diyos. At gayon din sa ating mga pastor na in-assign sa bawat barangay sa buong Pilipinas, no? From Region 1 hanggang Region 12, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng kabarangayan, no? Bilang mga leaders at hari at reyna. Isang mapagpalang hapon din sa inyo at gayon din sa ating mga purok leaders sa Divine Government of God at gayon din sa ating Deuterium Beneficiary, no? Lahat ng Deuterium Beneficiary, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At gayon din sa ating manager dito sa DXBD 11.3 FM, The Voice of Dapitan, si Sir Charles Peroleno, no? At gayon din sa kanyang may bahay na si Ma'am Perolino family, no? So, isang mapagpalang hapon po, no, sa inyong lahat. Yan. So, lahat ng mga taga-subaybay sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Yan, mga kapatid, no? So, siyempre, ang mga nagbigay ng suporta o nagbibigay buhay sa ating programa sa kaharian ng Diyos, ating munang pasalamatan bago po tayo magpatuloy sa ating programa. Unang-una sa ating leaders sa NCR, Regional Director, no, si Reyna Violeta B. Proceso. No, isang mapagpalang hapon dyan, nasa Maynila siya, at ngayon din ang kanyang mga leaders sa NCR, National Capital Region, no? Nangunguna ngayon si Reyna Perida Lapto, assigned leader sa Muntinlupa City, Hari Carlo Gaal, Las Piñas City, Reyna Lorna Habonero, assigned leader Parañaque City, Hari Santos Abduan, assigned leader sa Pasay City District 1, Hari Robel Apiag, assigned leader Pasay City District 2, Princess Jacqueline Lombre, Makati City, Reyna Levertin Manja, Taguig City, Reyna Felicidad Biolango, assigned leader Pateros City, Hari Ibincio Pilubilio, assigned leader Mandaluyong City, Hari Rodolfo Escuadro, San Juan City, Reyna Marigold Mira, assigned leader sa Quezon City. No, yan po ang kanilang presidente sa NCR, no, na si Reyna Marigold Mira. At si Hari Chis Motia, assigned leader sa Quezon City, no? Reyna
Rosalia Bomediano, Assigned Leader, Marikina City. Reyna Josephine Arais, Pasig City. Hari Elmerito Arais, Assigned Leader, Caloocan City, District 1. Reyna Florence Gutierrez, Assigned Leader, Caloocan City, District 2. Hari Nilo Lazares, Manila City, at ngayon din si Reyna Elsa Kunboy, Manila City. Yan po ang mga leaders natin, mga hari at mga reyna na nagbibigay buhay sa ating programa sa Kaharian ng Diyos dito sa DXBD 11.3 FM. Ika nga, the voice of the people. Sa ating mga leaders naman, Luzon, Visayas, Mindanao, nangunguna ang ating Reverend Ramel Morales, isang presidente sa isang Church of God's Wisdom and His Living Spirit Incorporated. Ito po yung matatagpuan natin sa Purok 6, Puting Bato, Cabadbaran City, Agusan del Norte. So ito po ang ating sekta na official na affiliated na sa Kingdom of God sa pamumuno ni mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza. Maraming salamat, Bishop. At ngayon din sa ating municipal leader dyan sa Butuan City, si Reyna Romeleli Gultia. Thank you so much sa iyong sponsor. So maraming salamat, Reyna. Yan po ang ating municipal leader, municipal queen sa Butuan City. At gayon din si Reyna Merijoy Ansanal at gayon din si Princess Maylin Ansanal. So sila po mga barangay leaders dyan sa Siayan, sa Buanga del Norte. At gayon din si Prince Gilbert Linihan sa Cebu City. Thank you so much friends sa iyong sponsor, pagtabang o pagtulong sa ating programa upang ipalaganap natin ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. At gayon din si Reyna Hilin Andoyo Benito dyan sa Mati City. Reyna Mercy, 70 leaders dyan sa Region 10. Thank you so much. At gayon din si Reyna Meriel Escobedo, isang barangay queen dyan sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. So yun po ang ating mga leaders, Luzon, Visayas, Mindanao, na walang sawang nagsuporta sa ating programa, ang Kaharian ng Diyos, dito sa ating paboritong istasyon, DXBD 11.3 FM. Yan po mga kapatid. Yung ating mga viewers ngayon, si G. Pascua, thank you for thank you sa pag-view sa ating live, At yan din si Reyna Alma, Gansan. Thank you so much. At yan din si Hari Corazon Minis. Thank you. At gayon din sa ating Reyna Pierre Legados Mendez dyan sa Mactan, Cebu City. Thank you so much. Yan po ang ating talagang magaling na anchorman, sa DXDR, DXBD, at gayon din sa Radio Vivo, Yan po ang ating mga senior taga-pagbalita tungkol sa kaharian ng Diyos. Si Reyna Fer Legados Mendez. Thank you so much sa pag-view sa ating programa. Yan po mga kapatid, So, yan po mga kapatid. At ngayon din si Reyna Florida Labto. Yan po ang assigned leader dyan sa Muntinlupa City. So, maayong hapon, hari. Ayan, marunong na mag-Bisaya si Reyna Florida Labto watching from Muntinlupa City. Si Reyna Rosal Entek, Escuadro, Reyna Rosal Escuadro. Thank you sa pag-view sa ating live ngayon sa programang The Kingdom of God.
So, yun po mga kapatid, no? Kaya, back to, natin, sa program. So, una sa lahat, isang mapagpalang hapon, no? Na palaging nagsubaybay sa ating programa. So, mayroon tayong live video program, no? Every morning, 5 to 6:30, no? Subaybayan ninyo palagi ang ating programa para marami po tayong matutunan. No? Marami po tayong matutunan tungkol sa kaharian ng Diyos. Kung ano ang kaharian ng Diyos, nasaan ang kaharian ng Diyos, at sino ang may-ari ng kaharian ng Diyos. At kinuha ni Kristo mula sa Jerusalem sa Israel at ibinigay niya sa isang bansa. At anong bansa ang binigyan ng kaharian ng Diyos? At ano ang benepisyo ng kaharian ng Diyos pag tayo ay pumasok sa kaharian ng Diyos? Yan po mga kapatid. Kaya subaybayan ninyo palagi ang programang ito upang maliwanagan natin ang bawat isa. Kung mayroon tayong mga pag-iisip, pag-anilangan na kung ano ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos, ang kaharian ng Diyos o Kingdom of God ay isang divino gobyerno ng Diyos. Isang pamatahalaan, pamamahala na kasama ang bathala. Yan po mga kapatid, no? Divine government of God. Yan po mga kapatid. Kaya walang ibang nagtatag ng Kingdom of God dito sa Pilipinas, the only one, mahal na Hari Pilimon Ondo Creang Unansalang. No? Tinatag niya ang Kingdom of God since 1982, July 27. Yan po mga kapatid. Ang tanong, bakit 1982, July 27? Yan po ang katanungan. Kasi ang 1982, July 27, yan po ang bukas sa kagahapon. So, ang tanong, ano ba yung kagahapon? Ang kagahapon, mga kapatid, noong 538 BC, kung saan, nandyan po si Cyrus the Great, na siyang pinahiran ng langis, siyang diniho, no? Siyang anointed one. Ibig sabihin, Kristo. Yan po, tagapagligtas. Sa makatuwid bagay, siya ay Diyos. Bakit? Dahil si Cyrus the Great, siya po ang inutusan ng Diyos upang iligtas ang mga tao, ang mga anak ng Diyos sa Jerusalem, sa Israel, na kinuha ni Nabucodonosor at dinala sa bansang Babylonia. Yan po mga kapatid. No? Noong 6 o 7 BC. No? Noong 6 o 7 BC. Yan po mga kapatid. Kaya pagdating ng 6 BC, naging tanyag na si Hari Nabucodonosor na siyang hari sa bansang Babylonia. Kaya nung pumunta siya doon sa Jerusalem, sa Israel, kinuha niya ang mga anak ng Diyos, no? Mga prinsipe, mga hari, mga reyna, ginto, lahat, no? Lahat ng kayamanan ay kinuha ni Hari Nabucodonosor at dinala sa bansang Babylonia. Yan po mga kapatid. Kaya, pinulaan siya sa banal na kasulatan na 70 years. No? Every 70 years ay paparusahan ang hari sa Babylonia. Yan po mga kapatid. Ngunit, may mga anak ng Diyos na dapat iligtas, na dapat hindi po sila mapasama sa parusa ni Hari Nabucodonosor doon sa bansang Babylonia. Kaya yan ang dahilan na ang 70 years is 68 years lang po, no, ang natapos. So, mayroong 2 years. No? Mayroong 2 years na kulang. 68 years lang po. Yan po mga kapatid. Kaya 606 BC, 68 years. So, noong 538 BC, ay nagkaroon ng digmaan ang Babylonia laban sa Medo-Persia. Kaya, nanalo ang Medo-Persia sa pamumuno ni Ciro na siyang pinahiran ng langis. Kung ating babasahin sa Isaias 45:1, dito po, babasahin natin. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis. So, pinahiran po, no? Anointed one. Ibig sabihin, siya ay sugo,
no? Christ, Kristo or Christos. Yan po mga kapatid. Si Cyrus the Great, siya po ang pinahira ng langis. No? So, kay Ciro na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya. Kaya, nung nagwagi ang Medo-Persia laban sa digmaan ng Babylonia, ay ang Medo-Persia po ay naging kapital na bansa sa buong mundo. Naging katuparan sa nakasulat sa banal na aklat upang magpasuko ng mga bansa. Yan po mga kapatid. Kaya lahat ng mga bansa ay under sa pamumuno ni Cyrus the Great. At kinilala nila ang Medo-Persia na kapital na bansa sa buong mundo. No? Ayon po sa kasaysayan. Yan po mga kapatid. Kaya nakasulat na no? Upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya. At aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya. At ang mga pintuang bayan ay hindi na masasara. Yan po mga kapatid ang ibig sabihin na talagang nanalo po ang Medo-Persia, no? Sa digmaan laban sa Babylonia. Kailan? Noong 538 BC. Kaya yung Ciro na siyang pinahira ng langis, yan po ay bumalik sa kasalukuyan. Bakit? Dahil ayon po sa Ecclesiastes 1:9, dito po mababasa po natin sa Ecclesiastes 1:9, ganito po ang pahayag sa nakasulat sa banal na kasulatan. Yaong nangyari ay siyang mangyayari. At yaong nagawa ay siya ring magagawa at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Yan po mga kapatid, ang nakasulat sa banal na kasulatan. No? Walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Anong sabi? Ang nangyari noon ay siyang mangyayari. No? Kaya, walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Ayon po sa Ecclesiastes 3:15, dito po, no? Sabi rito, ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. Ibig sabihin, nakalipas na. No? At ang nangyayari pa ay mangyayari uli. At hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan. So maliwanag po mga kapatid, na hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan. Bakit? Bakit hinahanap ng Diyos ang nakaraan? Bakit? Dahil ang nangyayari noon sa panahon ni Cyrus the Great na siyang sugo, siyang Kristo, siyang tagapagligtas ay babalik sa kasalukuyan. Yan ang ibig sabihin na ang nangyari noon ay siyang muling mangyayari. Yan po mga kapatid. No? Kaya kailangan, paano natin makita yan? Based in the history. Bakit? Kung ano ang nabasa natin sa banal na kasulatan, kailangan ng kaagapay. Dito po sa Ecclesiastes City by the City, dito po'y matutungayan natin. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mga ngaral, na inaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Kaya mga kapatid, kung tayo'y magbasa ng banal na kasulatan, ay kailangan po ng kaagapay. No? Kaagapay. Ano yung kaagapay? History. Kaya ang banal na kasulatan, sabi ng ating dakilang guro, mahal na Hari Pilimon Ondok Riambunansa, ang Bible po is 4 na factors. Science, mathematics, history, and prophecy. Yan po mga kapatid. No? Hindi yung basa ng basa, versikulo ng versikulo, kapitulo ng kapitulo, pato ng mga versikulo, tapos kung ano nakasulat, itatama natin doon sa mga taong walang ka alam-alam. Yan po mga kapatid. Akala natin tayo lang ang marunong. Hindi po yan. Alam din nila ito. Kaya lang, alam nilang bumasa, ngunit hindi po mabigyan ng tama o wastong paliwanag kung ano yung mga talinghaga sa nakasulat sa banal na kasulatan. Ganun po mga kapatid. No? Kaya, ang nangyari noon ay siyang mangyayari.
Kaya, yung 538 BC, kung ating pabalikin yan, no? Yung Kristo na siyang zero nung unang panahon, pabalikin natin yan, ayon po sa appointed time of God na 2,520, mga kapatid, no? I-subtract natin ang 538 BC. So, ang kalabasan po is 1982. Yan po, mga kapatid. Kaya ang 1982, yan po ang bukas. No? Ang 538 BC, yan po ang nakaraan. No? Binalik natin kung ano yung mga importanteng bagay ang kailangan makita natin. Kaya may kaagapay, no? Kasi history repeats itself. Kung walang kaagapay yan, biblical history, hindi mo mapatunayan, hindi mo ma-prove, at hindi mo makikita kung ano na ang nangyari natin ngayon. No? Ano na? Kaya ang Kristo na siyang tagapagligtas, na siyang nagligtas sa mga anak ng Diyos doon sa Babylonia, na kinuha ni Nabucodonosor mula sa Jerusalem sa Israel noong 538 BC, yan po, no? Yan ang dahilan So, yun ang dahilan na talagang bumalik. No? Kaya yung 538 BC, no? 538 BC ay talagang bumalik sa taong 1982. Yan po, mga kapatid, no? 1982. Kaya ang Kristo na siyang sugo na lumitaw dito sa Pilipinas ay walang iba sa katauhan ni mahal na Hari Pilimon Ondok Riam Bonanza. Dahil siya ang Kristo, siya ang Diyos na tagapagligtas, siya ang sugo, kaya yan ang dahilan na itinatag niya ang kaharian ng Diyos. No? Tinatag niya ang kaharian ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos sa Daniel 2:44, at sa mga karawan ng mga hari niyaon, ang Diyos sa langit ay magtatag ng isang kaharian na hindi maggigiba kailanman. O ang kapangyarihan man niya o iiwan sa ibang bayan kundi pagputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng mga kaharian ito. At ito'y lalagi magpakailan-kailanman. Yan po, mga kapatid. Kaya itinatag ng ating dakilang guro, mahal na Hari Pilimon Ondok Riam Bonanza, ang Kingdom of God o kaharian ng Diyos. Noong 1982, July 27. Diyan mismo sa Rizal Park, Talisay, Dapitan City. Yan po. No? At pinirmahan ng mga board of directors, at the same time, mga apostolis ni Malahari, at pumirma din ang atong abogado na si Attorney Cedric Ruiz, at pumirma din ang ating founder sa Kingdom of God. At ito'y i-process sa Manila. No? Yan po, mga kapatid. Kaya, ang Kingdom of God ay official na po na naitatag dito sa Pilipinas. Isang kaharian ng Diyos, no? Na non-sectarian, non-religion, non-political, non-racial, and non-profit. Yan po, mga kapatid. Hindi siya pang sekta. No? Hindi siya pang sekta na mayroong simbahan, mag-praise the Lord, amen, hallelujah. No? Wala po yan. Dahil Kingdom of God is non-sectarian. Kaya ang Kingdom of God ay talagang hindi relihiyon. No? Hindi relihiyon. Kasi dito sa Pilipinas, isa lang ang ating relihiyon. Bagamat kanya-kanya tayo mga sekta.
Yan po. Ang isang relihiyon natin, isa lang, yung Christian religion. No? Pag tinanong ka, ano relihiyon mo? Mali naman ang sagot ng iba. Pag tinanong, ano relihiyon mo? Sagot ka agad, born again. Ano relihiyon mo? Baptist. Anong relihiyon mo? No? Seventh-day Adventist. So, hindi yan relihiyon, sekta yan. No, sekta. Kasi ang relihiyon natin is Christian religion. Yan po mga kapatid. Christian religion. Bagamat kanya-kanya ang mga sekta. Ang sekta natin sa buong mundo, umabot ng 46,000 ka mga sekta. Yan po mga kapatid. Hindi kasama yung mga sekta na non-registered sa government, no? Sa gobyerno natin. Hindi kasali. Baga, matawag yan ng PIC, no? PIC. Bakit PIC? Kasi hindi nga na-registered sa ating panggobyerno. Yan po mga kapatid. Kaya, ang kaharian ng Diyos ay non-sectarian, non-religion, non-political. Hindi siya pang politika. Kasi kingdom of God is divine government of God. Divino gobyerno ng Diyos. Yan po, mga kapatid. May gobyerno tayo ngayon. Bagamat ang gobyerno natin is gobyerno ng tao. Ang Diyos, mayroon din siyang sariling gobyerno. Ang gobyerno niya is kingdom of God. No? Divine government of God. Yan po mga kapatid. Kaya welcome ang lahat. Madato at pobre. No? Mayaman at mahirap. Ibig sabihin, welcome sa kaharian ng Diyos. Yung nakaintindi lang at nakakaunawa sa kaharian ng Diyos. Yan po ang welcome. Kahit hindi po siya membro sa kingdom of God, welcome pa rin. Welcome. Yan po mga kapatid. No? Kaya, hindi siya pang politika, hindi siya negosyo. Yan po, hindi siya pang negosyo. No? Hindi siya pang negosyo. So, lahat ng tao, kahit anong tribo, no? Kahit anong tribo, pwede. Pwede. Kung anong sekta, pwede. Yan po mga kapatid. So, kaya ang kingdom of God is divine government, gobyerno ng Diyos. Kaya mayroon kaming kaukulan, no, na sa 46,000 ka mga sekta ngayon sa buong mundo, particular sa Pilipinas, is 12 sekta lang ang kailangan natin. Maging na affiliated sa kingdom of God as pintuan ng kaharian ng Diyos. Ganun po yan. No? Isang kaharian, ang kaharian ng Diyos ay mayroong 12 pintuan. So mga pintuan na yan po ang mga sekta. Yan po mga kapatid. No? Mga sekta po yan. Gaya ng PPI, Paradise Pinaghiusa Incorporated. So yan po ay hindi yan pwedeng hindi mag-affiliate sa Kingdom of God. No? So bagamat ay sa panahon ng ating dakilang guro, mahal na hari Pilimon Ondo, Kriang Bonanza, sila po ay mga affiliated sa Kingdom of God. So since 2024, no? So ngayon 2014, I mean 2014. So from 2014 until 5 years lang kasi ang pagka-affiliated sa isang sekta sa divine government of God, kingdom of God, no? So ibig sabihin, kung affiliated sila 2014, anong taon na ngayon? 2024 na. So expire na, no? Expire na. Kaya kung talagang willing po kayo na mag-affiliate uli sa The Kingdom of God sa pamumuno ni Mahal na Prinsipe Rocky Kriang Bonanza ngayon, ay why not? No? Kung kayo talaga ang tinakda ng Diyos para maging pintuan ng kaharian.
no? Kaya huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya. Lumapit at transaksyon sa kaharian ng Diyos para maging official na affiliated uli kayo sa kaharian ng Diyos. Ngayon, kung ayaw naman ninyong mag-affiliate, di walang problema. Total, 46,000 man ang sikta sa buong mundo. No? 46,000. No? 12 lang ang kailangan namin na maging affiliated sa Kingdom of God bilang pintuan ng kaharian ng Diyos at ayon po sa 12 anak ni Jacob. Yan po mga kapatid. Kasi ang 12 anak ni Jacob noong unang panahon sa Israel, sila po ang naghati-hati sa bansang Israel. Kaya ang Israel po tinawag na 12 tribes of Jacob. Sa mga anak ni Jacob ang naghati-hati sa bansang Israel. Yan po mga kapatid. Ngayon, history repeats itself. Ang nangyari noon ay siyang mangyari ngayon. Kung Jacob, babalik si Jacob, siyempre, babalik din yung mga asawa ni Jacob. Yan po. Kasi si Jacob ang binigyan ng pangako ng Diyos. No? Na mula sa kanyang mga baywang, lalabas ang mga hari. Yan po mga kapatid. Hari ang lalabas. No? Kaya tanungin natin yung ating sarili kung hari ba tayo? Hari ba? Kaya sabi ng Diyos, mula sa kanya mga baywang, lalabas ang mga hari. Kaya kung si Jacob may 4 na asawa, si Leah, si Raquel, si Bilha, at si Selpa, at nagkaroon ng anak ng 12 doon sa Israel, sa makatuwid bagay, history repeats itself. Kailangan mangyari ulit dito sa ating bansang Pilipinas kasi ang Pilipinas siyang tinutukoy na bagong Israel. Yan po mga kapatid. Kasi yung Jacob ay nagiging bansa. Siya po si Israel. Yan po mga kapatid. Kaya ang Pilipinas, ito ang tinawag na bagong Israel. Sino si Israel? Si Jacob. Kaya sa makatuwid bagay, ang Jacob ay lumabas dito sa Pilipinas. So alam naman natin na ang katauhan na lumabas as Jacob dito sa Pilipinas, the only one, mahal na hari, Philemon, Ondok, Remonansa. Bakit? 4 ang asawa niya, 2 magkapatid. Kaya spiritual, Leah, Raquel, Bilha, and Selpa lumabas dito sa Pilipinas. Yan po mga kapatid. No? Kaya si mahal na hari as Jacob, no? Kaya kompleto. No? Ngayon, hindi naman pwedeng iiwan sa Israel yung 12 anak niya. Payag ba kayo? No? Paano maging history repeats itself yan? Paano natin maging ma-prove na mahal na hari is Jacob? Kung ang bumalik dito sa Pilipinas as bagong Israel, na si Israel si Jacob, paano kung ang 4 lang na asawa ang babalik dito sa Pilipinas? Na spiritual Raquel, Bilha, and Silpa. Paano? Iiwan natin yung 12 anak doon. Iiwan natin para hindi nalalabas. Kaya maliwanag, history repeats itself. Ang nangyari noon ay siyang mangyari ngayon. Kaya yan ang dahilan na si mahal na hari Philemon, Ondok, Remonansa, as Jacob, ay nagkaroon siya ng 12 anak. Malinaw po yan. Malinaw po yan. 12 anak. Yan. Sino yung 12 anak, mga kapatid? Sino? Di ba? Binasa ko sa inyo kaganina. Sino yung mga 12 anak ni mahal na hari? Yan po ang spiritual and material na mga anak ni mahal na hari as Jacob dito sa Pilipinas. Kaya bumalik po mga kapatid, no? Bumalik po. Kaya mula sa number 1 hanggang sa number 12, mga anak ni mahal na hari, no? Puro lalaki yan, isa lang ang babae, si Dina, pang 13 kapatid na anak ni Jacob.
Kaya kung mag-question kayo, bakit mga babae ran, aba, may mga ibang talakayan din yan. Mayroong ibang paliwanag kung bakit. Bakit hindi mga lalaki lahat ang anak ni Malahari? Bakit? Di ba? Susunod, abangan ninyo ang programa, no? Ipapaliwanag natin yan bakit. Dapat kung history repeats itself, bakit? Kung lalaki noon, lalaki din ngayon. Katuwiran naman ano yan, no? Di ba? Naghahanap kayo ng botas. Kaya pag-aralan natin, no? Pag-aralan natin kung bakit. Kaya mayroong mga paliwanag, may akmang paliwanag kung bakit. Yan po mga kapatid. Kaya hindi po natin mapipigilan. Hindi po natin mapipigilan ang 12 anak ni Malahari, no? Na lilitaw. Kasi pagdating ng tamang panahon, sila po ang tunay na mga pangulo sa bawat rehiyon sa buong Pilipinas. Yan. Kasi si Jacob, si mahal na hari, sabi sa banal na aklat, diyan lalabas ang kanyang mga balakang ang mga hari. Ibig sabihin, laman sa laman, boto sa boto, dugo sa dugo. Dugo sa dugo, laman sa laman. Sino yan? Mga anak, siyempre, mahal na hari. Yan ang mga tunay na mga hari na sa bawat riyon sa buong Pilipinas. Yan po mga kapatid. Kaya nangunguna ang mga anak ni mahal na hari sa bawat rehiyon. Pangalawa lang yung mga apostolis. Pangalawa yung mga apostolis sa bawat region sa buong Pilipinas. Yan po mga kapatid, no? At ang partner namin ay ang mga kardinal, mga kaparian na inassign o itinaga sa bawat din region sa buong Pilipinas. Yan ang partner, no? Hindi mo pwedeng ma-partner yung anak ni Malahari kasi katas-taasan yan sila, no? Sa bawat region. Yan po mga kapatid. Kaya pangalawa lang tayo. Pangalawa lang yung hari at saka pari. Kasi ang divine government of God o gobyerno ng Diyos, nakadesign yan sa hari at saka sa pari. Hindi pwede pari ay maging hari. Hindi pwede yan. Dalawang posisyon mo, hindi po yan. Isa lang. Kaya mamimili po ang isang tao kung saan ang gusto niyang posisyon. Sa hari ba siya o sa pari? Yan po mga kapatid. No? Hari ba siya o sa pari? Kaya ang dibinong gobyerno ng Diyos itatatag o itatayo at lalabas dito sa ating bansang Pilipinas at dito magmumula sa New Jerusalem, Rizal Shrine, the capital city, kailangan hari at saka sa pari. Yan po mga kapatid. Yung mga pari na affiliated sa Kingdom of God na sila po ay registered sa Securities and Exchange Commission na magiging affiliated sa the Kingdom of God. Yan po mga kapatid. No? Kaya, ang Kingdom of God, mayroon po tayong structure sa dibinong gobyerno sa Diyos. No? Na mula sa apostolis, no? Mga propita, mga ebanghelista, mga pastor, guro. Yan nakadestino na sa bawat area sa buong Pilipinas, no? Kung kulang pa, kaya ang Diyos nanawagan ayon po sa Matthew 5:34 nang sabi doon, magseparito kayo mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kaharian ng Diyos. Malinaw po. Walang ibang ipamamana. Naintindihan po ba natin? Po nating ilihis. Wala pong ibang ipamamana sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na doon sa tunay na mga anak ng Diyos. Kaharian ng Diyos lang. Bakit? Bakit kaharian ng Diyos? Utos ng Diyos, orgen. Naintindihan mo po ba ninyo kung ano yung orgen? Kinakailangan, ayon sa Gawa 14:22.
na inaralan sila magsipanatili sa panampalataya, na kahit anong mga kapighatian, mga pagsubok ba, mga trials sa kinabuhi, kung anong mga trials, mga pagsubok ng buhay, kinakailangan, yan ang sabi ng Diyos, kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Wala pong mababanggit dyan kung ano-ano pong mga pangalan na doon papasok po kayo. Wala po. Mag-share po, balintong tayo pagbasa ng Bible. Gawa 14:22. Binanggit ba dyan na yung organisasyon ninyo? Yung mga grupo ninyo? Ha? Kung ano yung pangalan ng organisasyon ninyo karon? Ha? Binanggit ba sa Gawa 14:22? Diyos po santo, mga kapatid. Kaya, urgent ng Diyos. Kinakailangan. Papasok tayo sa kaharian ng Diyos. Paano kayo makapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi niyo alam kung nasaan ang kaharian? Kaya yan ang dahilan. Since 1975 pa until now, no, ipinangangaral ang ating banal na guro na walang iba si Mahal na Hari Pilimon Ondo Criamonanza ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Walang ibang ipinangangaral. Hindi po sekta, hindi po relihiyon, hindi po kung ano-ano ang ipinangangaral ng ating banal na guro na si Mahal na Hari. Only kaharian ng Diyos o kingdom. Yan po mga kapatid. Kaya, sabi sa banal na aklat, na kailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Anong mayroon sa kaharian ng Diyos? Anong mayroon? Bakit papasok ang tao sa kaharian ng Diyos? Ha? Bakit? Kung basahin natin dyan sa Colosas 1:13-14, mula sa kangit-ngit, sa kadiliman, ano iyong kadiliman? Yung hindi baga natin alam kung saan ang kaharian ng Diyos. Di ba madilim yan? Di ba ngit-ngit yan? Kasi hindi natin alam kung nasaan ang kaharian. Umaasa tayo ng kaharian ng Diyos ay nandun sa impapawid, sa kalawakan, doon daw sa likod ng buwan, sa bituon. Di ba mangit-ngit yan? Di ba kadiliman yan? Kaya mula sa kadiliman, anong sabi sa banal na aklat? Ilipat tayo sa kaharian ng kanyang anak na pag-ibig. Ha? Saan tayo ilipat? No? Sa ibang term ng ilipat, Gawa 14:22, magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Yan po mga kapatid. Ito naman sa Colosas 1:13, mula sa kadiliman, binanggit ba dyan na mula sa kadiliman, ilipat tayo sa kanyang, sa kung ano yung pangalan ng mga sikta ngayon. Dami, 46,000. Walang binabanggit iba dyan. No? Mula sa kadiliman, ay inilipat tayo sa kaharian ng anak ng pag-ibig. Kaharian, walang ibang paglipatan mula sa kadiliman. Kaharian ng Diyos lang. Yan mga kapatid. Bakit? Bakit papasok tayo sa kaharian? At bakit nailipat tayo sa kaharian ng Diyos mula sa kadiliman? Dahil ang katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan, diyan natin matagpuan sa kaharian ng Diyos. Yan po, malinaw po mga kapatid, kahit anong galing-galingan natin, no? Kahit anong pangangaral natin, no? Kung wala tayo sa loob ng kaharian ng Diyos, officially na tayo leader o member sa kaharian ng Diyos, aba, hindi po tayo kasali, hindi po tayo member. Ganon. No? Sabihin natin, Kingdom of God, kaharian ng Diyos. Tapos, hindi na lang magbanggit tayo. Oh, kasi, hirap yan. Bawal yan sa irik ng radyo na maninira, no, sa kapwa, lalo na pag magbanggit ng pangalan. Bawal po yan. No? Bawal po yan sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, no, na magbanggit ng pangalan
sa kapwa at lalo na sisiraan mo ang iyong kapwa. Bawal po yan. Kaya, dapat seminar tayo o nakapag-aral tayo ng KBP. Ganun dapat. Kaya pag tayo mag-on-air sa radyo, ay talagang alam natin kung ano yung dapat i-discuss natin. Alam natin, hindi yung babanat tayo ng babanat ng ibang organisasyon, ibang grupo. Tapos sabihin pa natin na ay mahirap po yun, mga kapatid, no? Payo lang bilang mga black timer tayo, no? Yan po mga kapatid. Bawal po yan. Bawal. Kaya, kailangan mangangaral tayo na mangangaral. Ilabas natin kung ano yung pangangaral ng ating grupo, ng atong sikta. No? Hindi yung sisiraan natin yung isang grupo, isang organisasyon. Anong purpose? Para ma-convince? No? Para ma-convince yung mga taong nasa loob. Ha? Ganun naman talaga ang technique. No? Yan naman talaga ang technique sa isang tao. Sisiraan yung isang grupo, sisiraan natin para yung mga tao na yan, no? Pag nakakaalam na talagang ganito, ganyan, etc. Yung tao naman, sasama sa kanila. Ganun na lang yun eh. Hindi pwede. Yan. Ipapaliwanag natin. Kung totoo yung ating organisasyon, ipaglaban natin. Hindi yung idaan pa sa kung ano-ano yung sasabihin natin. Yan eh. Hirap na. Baka mamaya, gantihan na lang tayo dito eh. Baka kapwa tayo mawala dito sa ere. Yan po mga kapatid. Kaya dapat, pag kumuha tayo ng radio program, alam natin kung anong patakaran ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magaling tayo magsalita, akala natin kung talagang lisensyado ka ng KBP. No? Sinong kawawa? Yung may-ari ng istasyon. Sila yung member ng KBP, license sa KBP. Tapos yung mga tao ng mga black timer talagang akala mo makasta KBP license. Ha? Maninira sa kapwa. Bawal po yan. Kung alam niyo yung batas. Kung nakapag-seminar man kayo ng KBP, alam niyo yan. Bawal yan. Huwag kayo magpadala ng damdamin ninyo. Na ganon. Yan po mga kapatid, no? Kaya, kailangan alamin natin. Alamin natin. Hindi yung sa Bisaya pa magpaturagas. Magpaturagas. Walang boses daw yung baka dito lang sa cellphone. Walang boses. Kaya, yan mga kapatid, no? Dapat alamin natin, no? Kaya nga, bago tayo mag-umpisa, no? Mayroong babala. Pag-umpisa at matapos, naintindihan ba natin yun? Naintindihan ba natin yung babala na yan? Mga sa Bisaya, ng hunaw na daan ang ng hinaw na daan. Ngayon, kung ganyan palagi, di maganda po yan. No? Baka mamaya, mayroong isa man sa atin dito na mawala tayong programa. Kasi siyempre, yung lahat ng radio sa buong Pilipinas, buong mundo ay talagang minumonitor yan. No? Minumonitor yan. Kaya kung mayroong mga nagprograma diyan, lalo na yung mga black timer na yan, tira pasagad, bira. Hindi maganda po yan. Sino ngayon ang kawawa? Yung may-ari ng istasyon. Kasi tatawagan sila.
Lalo na yung mga black timer, hindi na makaprogram, blacklisted na. Kasi pangit yung mga programa paninira ng kapwa. Mahirap yun. Mahirap po yun mga kapatid. Mahirap po yun. Kaya yan ang dahilan na talagang dito sa programa, sa kaharian ng Diyos, ay dapat alamin natin. No? Alamin natin na ang programa sa The Kingdom of God ay hindi basta-basta o hindi paturagas ng paturagas. No? Kailangan alam natin. Alam natin. No? Kaya ang kaharian ng Diyos ay dapat ipangangaral. Ipangangaral. Kaya ito, sa pamamagitan ni Mahal na Hari Pilimon Ondo Criamunansa, ay talagang since 1975 ay ipinangangaral ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos na walang ibang anyang pasukan ng mga tao. Kaya kung nais po ninyo na makapasok sa kaharian ng Diyos, makipag-ugnayan po kayo. Kaya ang kaharian ng Diyos, hindi yan tulad sa mga ibang sikta o grupo. So, ang kaharian ng Diyos is isang divino gobyerno ng Diyos, divine government of God. Wala pa tayong membro sa kaharian ng Diyos. Wala pa. No? Wala pa tayong membro sa kaharian ng Diyos. Ang nandito sa loob ay mga leaders, mga official. No? Official pa yan sila. Na unang-una, mga regional, mga provincial, pero buong Pilipinas, no? Buong Pilipinas, mga provincial leader, lagyan ng mga leaders. Hindi basta-basta na ilagay natin yung leaders dyan. No? Kailangan banal. No? Banal. Banal po ang leaders na ilalagay natin. Hindi pasaway sa lipunan. Kailangan mabait, masunurin. Ika nga, nakasulat sa banal na aklat, kailangan matuwid, as in matuwid. Yan po mga kapatid. No? Kasi leaders po kayo. No? Sa isang probinsya, sa isang municipal, at sa isang barangay o purok. Yan po mga kapatid. Yan ang mga official sa divino gobyerno ng Diyos. Yan po. Walang bisyo yan. Kung may bisyo man, kailangan unti-unti nang tanggalin nyo yan, yung bisyo. Kasi kung antayin ninyo na yung bisyo, yun ang magtigil sa inyo, mahirap yan. Mahirap yan. Kailangan tayo mismo ang titigil sa bisyo. Huwag nating antayin na yung bisyo ang magpatigil sa ating katawan. Yan po mga kapatid. No? Advice lang yan. No? Advice lang yan. Kasi masarap mabuhay, lalo na pag may pera. Di ba? Masarap mabuhay, lalo na pag may pera. Yung walang pera nga masarap nga buhay kahit ang ulam galunggong. No? Sakta ng malunggay. Laswa baga. No? Masarap na po yan. No? Nandyan yung mga vitamins. No? Kumpleto. Yan po mga kapatid. Kaya mahirap. Kaya kailangan i-preserve natin yung ating katawan. Kasi sabi ng Diyos, ang sumampalataya at mananalig sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayaw ba ninyo ng buhay na walang hanggan? Diba? Sa bagay, ang tao ngayon, maabot lang ng 60, 70, 80 years old. Diba? Kontento na. Diba? Gusto na, pasalamat pa sila na, abot sila ng edad na 70 years old. No? Masaya na sila. Sabihin, salamat, binigyan ako ng 70 years old dito sa ibabaw ng mundong ito. Hindi po yan sapat. Yan. Kailangan yung katawan natin, i-preserve natin, ingatan natin. No? Kailangan bawat pagkain natin, gina-check natin. Kailangan ang inumin natin, gina-check natin. Yan po mga kapatid. Para ang katawan natin ay malakas ang ating immune system. No? Ating immune system malakas. Kaya makipaglaban sa mga bad cholesterol.
no? Mga bad bacteria na nandyan sa ating katawan. Kasi yung katawan natin ay binabalutan ng bad bacteria at saka yung good bacteria. Yan po mga kapatid. Kaya pag matalo yung ating good bacteria sa ating masamang bacteria, yan ang dahilan. Bakit? Dahil humihina yung ating katawan. Humihina yung ating katawan dahil sa mga, kung ano-ano man yung mga kinakain natin araw-araw. Alam ba ninyo na yung mga kinakain natin ay napuno ng mga preservatives, mga additives? No? Yan po mga kapatid. Lahat, kaya wala na tayong ligtas ngayon sa mga pagkain, sa mga inumin. Kaya kailangan double check. No? I-double check natin. Yan po mga kapatid. Para yung katawan natin ay magiging malakas. Maging malakas yung katawan natin, no? Kung mayroon lang tayong mga naramdaman konti, so hindi po siya lalala. No? Hindi po siya as in lalala. Bakit? Dahil yung may-ari ng katawan, alam niya kung paano i-preserve ang kanyang katawan. Yan po mga kapatid. No? Yan ang dapat. Kaya, kailangan uminom tayo ng mga food supplements. No? Dami ngayong mga nagkalat ng mga food supplements na nakakatulong sa ating katawan. No? Nakakatulong yan. Kaya lang, medyo may kamahalan. No? Ang naka-afford dyan, yung mga mayayaman lang. No? Kaya yung mga mayayaman siya, ang ganda-ganda ng kotis. No? Ang ganda ng kotis ng katawan nila. Very energetic. No? Talagang, bakit? Dahil kaya nilang abutin at bilihin yung mga vitamins, mga complete vitamins, mga food supplements. No? May sarili mga doktor, konting lang, ayan, nandoon na. No? Isang ring lang, ayan, darating ka agad, anong problema? So, ganun po yan. Paano yung walang pera? Paano? Di ba? Pag wala tayong pera, madali lang ang buhay. No? Madali lang ang buhay. Kaya, kailangan maging wise po tayo. Kagaya ni King Solomon, no? Ang maging ka-wise natin. Biro mo, ang Diyos ay maghahari sa loob ng 1,000 taon. 1,000 years of life. Kaya, ang paghari ng Medo-Persia is 207 years. Hindi naman pwedeng isali mo yung paghari ng Babylonia kasi makataong kaharian po yan ni Nabucodonosor. Yan po. Kaya mag-umpisa po kayo pagbilang ng paghahari ng Medo-Persia is 207 years. Plus ang Grisya is 163 years. Plus ang Roma is 644 years. Total is 1,014. Yan po mga kapatid. So ang 1,014, mga kapatid, nag-umpisa yan sa 1982. Yan po mga kapatid. Kaya ang katapusan yan is 2,996 bago mag 2,000 years. Kasi ang 4 years, yan po ang Armageddon. Yan. Kapatid laban sa kapatid, pangyarihan laban sa kapangyarihan, bansa to bansa, reliyon laban sa reliyon, kaharian laban kaharian. Ganun po ang digmaan. Antayin po ninyo yan pagkatapos pa ng 2,996. Kung hindi tayo mag-amping sa ating sarili, bagay hindi pa natin masiksiyan yan. Yan po mga kapatid. Ngunit kung talagang maging wise po tayo, alagaan po natin yung katawan. Unang-una, malapit tayo sa Diyos. Kailangan alam mo kung sino yung Diyos. Kasi sabi ng Diyos, ang sino mang tumawag sa aking pangalan ay siyang maliligtas. Di ba? Ang sino ikang tumawag sa aking pangalan ay siyang maliligtas. Yan ang pangako ng Diyos. Kaya alamin ninyo kung ano yung pangalan ng Diyos. Alamin po ninyo yan.
Kasi sabi sa banal na aklat, sabi doon, mayroong daan na matuwid. Tila't matuwid at maganda. Ngunit ang dulo na yun ay dulo ng kamatayan. Ayan po mga kapatid. Kaya ang akala natin, yung ating sikta o grupo, ito na yung tunay. Ito yung maganda. Kasi ganito, ganyan. Ganito, ang ganda. O di ba? Umaasa po tayo. Pero anong babala ng Diyos? May daan na tila't maganda at matuwid. Ngunit ang dulo na yun ay dulo ng kamatayan. Kaya yung akala natin, yung ating sikta o grupo, ito na yung tunay. Ito na yung magdadala sa atin ng kaligtasan. Kaligtasan ng buhay, kaligtasan sa ating hanap buhay. Akala natin, ika nga sa Tagalog, maraming nagkamali sa akala. Yan po mga kapatid. Maraming nagkamali sa akala. Yan. Akala ko kasi ito ganito o, di ba? Kaya mag-ingat po tayo. Kaya sabi ng Diyos, hindi lahat tumawag sa akin, Panginoon, Panginoon, maliligtas. Yung mga sekta, yung mga grupo ngayon, tumawag sa Panginoon? Ang tanong, yun bang Panginoon na siyang magbibigay ng kaligtasan? Yun ang tinawag natin? Nalala ko yung isang meeting, nalala ko yan doon sa Ozone Hotel sa Quezon City. No? So, siguro nasa mga 300 convention sa mga pastor po yan. Pastor, convention nila. Nasa 300 plus sila. Nag-meeting sila doon sa isang hotel. Pag-meeting nila sa doon hotel, no? Nagkaroon ng problema. Nasunog yung hotel. Nung nasunog yung hotel, no, siyempre, uusok-usok mo muna yun. No? Uusok yan. No? So, hindi naman kaagad yan na talagang aapoy. So, usok muna yan. Ngayon, pag usok na yun, alam mo, yung 300 plus na mga pastor, talagang maka-Diyos yun. Sabi ng Diyos, ang sinuman anyan tumawag sa aking pangalan ay maliligtas. Ngayon, nung nasunog ang hotel na nandoon sila, nasa 300 plus sila, puro mga pastor, walang naligtas kahit isa. Napagong. Sa Bisaya pa. Napagod. Napagong. Sunog na sunog. Lahat. Walang naligtas. Siyempre, usok pa lang nun. Makatawag na siya. Kung sino yung Diyos na kanilang paniniwalain. No? Sino yung Diyos yung kanilang yung paniniwala. Baga, usok pa lang yun. Usok pa lang. Diyos ko, Panginoon ko. Siyempre. No? Lahat ng Diyos, lahat ng santo, tinawag nila para maligtas sila sa sunog na yun. Ngunit anong nangyari? Napaig silang tanan. Sunog na sunog. Lahat sila. Lahat. Kaya yan ang dahilan, sabi ng Diyos, ang sinumang tumawag sa aking pangalan ay siyang maliligtas. Kaya tiyakin mong maigi, tiyakin mo kung sino yung Diyos mong tinawag para magligtas sa iyo. Yan po mga kapatid. No, tiyakin mo kung sino yung Diyos para iligtas ka. Yan po mga kapatid. No? Kaya dito sa Kingdom of God, walang ibang Diyos na aming tinawag. Pangalan, bagong pangalan. Kasi mayroong bagong pangalan ang Diyos. Mayroong bagong pangalan. Alam namin kung sino yung tawagin namin. Ayaw naman yung maniwala, okay lang, walang problema yan. Ang mahalaga, pinapaalam namin. Yung pangalan na aming itinatawag, panahon sa kagipitan, the only one, mahal na hari, Pilimon Kondo. Yung nagtatag ng kaharian ng Diyos. Yan ang Diyos namin. Ayaw niyong tanggap, wala ng problema yan. No?
Kasi marami, tested na eh. Maraming mga nag-testimony, no? Na talagang gamit ang pangalan ni Mahal na Hari Pilimon Ondok Riampunansa, talagang binigyan ng himala, binigyan ng kaligtasan. Yan po mga kapatid. Kaya hindi basta-basta, no? Hindi basta-basta ang pangalan ni Mahal na Hari Pilimon Ondok Riampunansa sa The Kingdom of God. Yan po mga kapatid. No? Hindi basta-basta po yan. Kaya powerful, makapangyarihan. Kaya sabi niya, ang sino mang tumawag sa aking pangalan ay siyang maliligtas. Di ba? Ang tanong, sino yung pangalan na tinawag mo? Kaya, kailangan alamin natin, mga kapatid. No? Kaya, kami, hindi po namin ikakahiya po yan. Hindi po namin ikakahiya kahit saan man kaming lugar pupunta. Bago kami umalis, ay talagang may sikreto na binigay si Malahari. Mayroon siyang sikreto kung paano ligtas ka sa iyong lakad. Yan po. Hindi ko lang ibibigay sa inyo dito sa radio, sa on-air. Kaya, may sikreto sa pagtawag ng Diyos. Yun ang niwala lang. Yan po mga kapatid. Kaya yung hindi maniwala, ay hindi din natin pipilitin. Kasi wala namang sapilitan dito. Walang sapilitan dito sa kaharian ng Diyos, Kingdom of God. Yan po mga kapatid, no? Walang sapilitan dito sa kaharian ng Diyos. Kaya, ang kaharian ng Diyos ay talagang pinapatunayan namin na ang kaharian ng Diyos since 1982, July 27, sa pamumuno ni Mahal na Hari Pilimon Ondok Riampunansa, ay ito na nga. Wala na tayo ibang papasukan. Kung maniwala kayo, kung hindi, sabi nga na sa banal na aklat, no? Ang pagtanggap ng kaharian ng Diyos ay kailangan tulad ng isang maliit na bata. Ayan po mga kapatid. Kung basahin natin, no? Dito po sa Marcos, kaya kailangan, pag tumanggap tayo sa kaharian ng Diyos, ay tulad ng isang maliit na bata. Yan ang dapat gawin natin. Hindi yung ayaw sa bagay. Sa tatlong hati ng tao sa mundo, particular dito sa Pilipinas, ay talagang ang dalawa, yan po ay mawawala. Yan po ay mawawala. Isa lang ang mananatili. Yan po mga kapatid. No? Isa lang kung ating basahin sa Zacarias 8. So, review ba yun? Kaya, sa dalawang bahagi ay talagang isa lang ang tunay dyan. Ito. At mangyayari, yan. At mangyayari na sa buong lupa, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay maihiwalay. Pero po mga kapatid, maihiwalay at mamamatay. Yan. Ngunit, ang ikatlo ay maiiwan. So, sa dalawang bahagi po, saan pupunta yung dalawa? Mamamatay. Yung isa ay maiiwan, sabi sa banal na kasulatan. Ang ikatlo ay maiiwan.
Kaya huwag din magkumpiyansa ang ikapangatlo bahagi, na yan ang isang bahagi, sabi, at aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. At sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. At sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at aking didinggin ang aking didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Biro mo, mga kapatid. Kaya, yung isang bahagi ay talagang susubukin pa ng Panginoon. Susubukin. Ibig sabihin, dadalisayin. Yan, dadalisayin po. Susubukin ng Panginoon. Kaya, kung gaano kalaki ang iyong panampalataya sa Diyos, gayon din kalaki ang pagsubok. Ayun, sabi ng Diyos, kung gaano kalaki ang iyong panampalataya at pananalig sa Diyos, gayon din ang kalaki ang pagsubok sa iyo. Yan po mga kapatid. Kaya may mga pagsubok ng buhay. So kailangan alam po natin yan. Alam po natin yan. Kailangan yung mga pagsubok ay alamin natin. Alamin natin. Yan po mga kapatid. No? Na ito'y pagsubok lang ito ng buhay natin. Pagsubok. Kaya dapat alam natin yung mga pagsubok ng buhay. Kasi kung hindi natin alam yung pagsubok, yan ang dahilan na ayan, hindi tayo makasurvive, no? Hindi tayo makasurvive. Bakit? Dahil sa mga pagsubok na dumating sa atin, yun nga ang nangyayari. No? Kaya dapat mga kapatid, kung mayroon tayong mga pagsubok ng buhay, tawanan lang natin yan. Kaya nga, may kanta si Freddy Aguilar no? Tawanan mo ang iyong problema. Yan. Yan dapat mga kapatid. Hindi yung may problema, ano ka lang, lalong palakihin mo yung problema. No? Hindi po yan. Mali po yan. Kaya dapat, kung may problema tayo, ay tawanan natin. Tawanan natin ang problema para maging makasurvive tayo, no, sa problema na binigay ng Diyos para sa atin. Yan po mga kapatid. Kasi kung talagang hindi natin kaya yung mga pagsubok ng buhay na binigay ng Diyos para sa atin, tayo naman, lalong na hindi natin alam na binigay ng Diyos yung mga pagsubok na yan, yan ang mahirap mga kapatid. Kaya kailangan alam natin, left and right, alam natin kung ano yung dapat gawin natin. No? Alam natin, ito pagsubok ng Panginoon ito sa atin. Pagsubok, kaya ito. Kaya natin itong malalampasan. Kasi pagsubok ng Diyos ito sa atin. Yan po mga kapatid. Kaya, huwag mong problemahin ng isang taon. No? 12 buwan. Kailangan, tawanan mo yan. Tsaka ka na magproblema pag isang buwan na lang. Yung isang araw, kinabukasan. No? Diyan ka na magproblema pag kinabukasan. Yan. Nalampasan mo yan. Ibig sabihin, ay talagang alam mo yung problema mo na kailangan mabigyan ng lunas. Yan po mga kapatid. No? Kaya, ang programa natin sa Kaharian ng Diyos o Kingdom of God, subaybayan ninyo palagi, no? Dito sa DXBD 101.3 FM, ika nga, The Voice of the Pita. No? Dito po ang pagyabo sa panaksan sa kahanginan gamit ang mga karadyohan, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na dito sa ating paboritong sesyon.
sa DXBD 11.3 FM. Yan po mga kapatid. Kaya i-share ninyo, no? Like ninyo, no? Sundan ninyo dito sa page ng DXBD 11.3 FM, no? Para masundan ninyo ang programa palagi. No? Sa Domingo, mayroon tayong programa 11 to 12, no? Pagkahapon 5 to 6, no? Programa ng mga 70 leaders sa The Kingdom of God sa Region 9. Yan. Yan po mga kapatid. Pagka Lunes 5 to 6, yan po may programa. Po pagka Martes, binigyan natin ng time ang NCR, National Capital Region, yung mga leaders ng NCR. So sila naman ang nag-on air, sila nag-programa. Araw ng Martes, alas 5 hanggang alas 6. Yan po mga kapatid. No? Pagka Miyerkules naman, mayroon naman tayong programa, yung ating mga 70 leaders dito sa Region 9. Yan po mga kapatid. At mayroon tayong mga iba't ibang mga guests, mga magsasalita. Yan po mga kapatid. No? Pagka Huwebes, no? Kagaya ngayon, ito naman ang iyong mababang lingkod, ang mapapapakinggan, no? Si Felix Prosiso. Yan po mga kapatid. Bagamat mayroon din tayong live, araw-araw 5 to 6 to 6:30. Yan po ng madaling araw. Kaya, ika nga, hindi mabusog ang tao na puro tinapay lang, kundi sa salita. Kaya, may almusal tayo. Tuwing umaga, may almusal tayo. Alas 5 hanggang alas 6:30 ng madaling araw. Mayroon tayong programa, mga kapatid. Yan. No? Kaya, siyempre, tagal-tagal yung ating programa ngayon, 1.5 hours. Binigyan tayo sa ating manager ng another 30 minutes, no? Dahil hindi tayo nakapag-on air noong nakaraang linggo, no? Ito po mga kapatid, kaya siguro sa linggo, no? Maka-on air tayo ng 1.5 hours din, no? Alas 11 hanggang alas 12:30. Yan po mga kapatid. Kaya abangan ninyo palagi ang programa sa The Kingdom of God, no? Sa ngalan sa atong labang magtutudlo, mahal na Hari Philemon Ondok Reambunansa, na siya po ang founder sa The Kingdom of God. Maraming salamat po, mahal na Hari Philemon Ondok Reambunansa. At gayon din sa ating Pangulo ngayon sa Kingdom of God, mahal na Prinsipe Rocky Y. Reambunansa. At gayon din sa kanyang kapatid, si King Adolfo Vidal Reambunansa. So maraming salamat sa inyo lahat. At gayon din sa ating manager, Sir. Gandang gabi. Sir Charles Perolino at saka si Ma'am Ivy, no? Isang magandang gabi din sa ating lahat. Ito naman ang inyong ubos, no? Higala sa kahanginan, si Felix Prosiso, nagmula dito sa DXBD 11.3 FM, The Voice of the Bitan. Mayong gabi kanyong tanan.